Bakit ang mga napili ng Diyos ay madalas na nagpupumilit sa pananalapi? Kung sila ay tunay na tinawag sa Kanya, hindi ba sila mapalad ng kasaganaan? Gayunpaman, maraming mga tapat na mananampalataya ang nahaharap sa kanilang sarili na nahaharap sa kahirapan, kawalan ng katiyakan at kakulangan sa pananalapi. Ito ba ay tanda ng banal na parusa? O maaari itong maging isang bagay na mas malalim, isang pagsubok, isang aralin, o kahit na isang paghahanda para sa isang bagay na mas malaki? Ang totoo, ang Biblia ay nagpapakita ng mga makapangyarihang dahilan kung bakit ang mga tao ng Diyos ay dumaan sa mga pakikibaka sa pananalapi, at kung ano ang iyong matutuklasan ay maaaring ganap na magbago sa paraang nakikita mo ang iyong sitwasyon. Maraming mga tao ang hindi napagtanto kung bakit sila nasubok, ang panik, nagreklamo, o kahit na tumalikod sa Diyos. Ngunit ngayon, ilalantad natin ang mga espiritual na katotohanan sa likod ng kahirapan, sa pananalapi at kung paano ginagamit ng Diyos ang mga hamong ito upang hubugin ang iyong kapalaran. Kung naramdaman mo na ang iyong mga panalangin para sa pambihirang tagumpay sa pananalapi ay hindi nasagot, manatili sa akin hanggang sa huli. Ang matututunan mo ngayon ay maaaring ang nawawalang susi sa pag-unlock ng iyong pananampalataya at pagtagumpayan sa panahong ito ng pakikibaka. At bago tayo magsimula, nais kong ibahagi mo sa mga komento, naranasan mo na ba ang isang kahirapan sa pananalapi na nagtanong sa Diyos? Ang iyong kwento ay maaaring makatulong sa ibang tao na dumaan sa parehong labanan. Ngayon sumisid sa totoong mga kadahilanan kung bakit pinapayagan ng Diyos ang kanyang mga napiling makaranas ng mga pakikibaka sa pananalapi na nagsisimula sa hindi pagkakaunawaan na katotohanan ng lahat. Ang mga paghihirap sa buhay ay madalas na pinag-uusapan ng mga tao ang kanilang pananampalataya. Bakit ako nagdurusa kung susundin ko ang Diyos? Ngunit itinuturo ng Biblia na ang mga pagsubok ay hindi parusahan. Ang mga ito ay banal na tool para sa pagpipino. Tulad ng ginto ay nalinis sa pamamagitan ng apoy, pinapayagan ng Diyos ang mga paghihirap na hubugin ang kanyang mga napili. Sinasabi ng Kawikaan 17:3, ang palayok ng pagpino ay para sa pilak at ang hurno para sa ginto. Ngunit sinubukan ng Panginoon ang mga puso. Ang mga pakikibaka ay naglalantad ng mga kahinaan, tinanggal ang pagmamataas at palalimin ang pananampalataya. Isipin ang isang panday na hammering metal. Nang walang apoy at presyon, ang metal ay nananatiling malutong at mahina. Katulad nito, nang walang mga pagsubok, ang pananampalataya ng isang mananampalataya ay nananatiling mababaw. Hindi makatiis sa mga bagyo sa buhay. Sa Biblia nakikita natin na ang mga tao ng Diyos ay nagtitiis ng mga pagsubok bago matanggap ang kanilang mga pagpapala. Si Joseph ay ipinagkanulo at inalipin bago naging pangalawang utos ng Egypt. Si Moises ay nanirahan sa pagpapatapon bago humantong sa kalayaan sa Israel. Nawala ang lahat ng trabaho bago tumanggap ng dobleng pagpapala. Ang mga kalalakihang ito ay hindi pinarusahan, handa na sila. Ang kanilang pagdurusa ay may layunin upang palakasin ang kanilang pag-asa sa Diyos. Kapag ang mga paghihirap ay nag-strike, sa halip na magtanong, bakit ako? Itanong, ano ang inihahanda sa akin ng Diyos? Ang Roma 9:3 Mater ay nagpapaalala sa atin, ang pagdurusa ay gumagawa ng tiyaga, karakter, at karakter, pag-asa. Ang bawat pagsubok ay isang aralin, isang pagsubok ng pananampalataya na idinisenyo upang pamunuan ang mga mananampalataya na mas malapit sa plano ng Diyos. Ang Diyos ay hindi walang malasakit sa pagdurusa. Nakikita niya ang bawat luha, naririnig ang bawat panalangin, at naglalakad sa tabi ng kanyang mga tao sa bawat paghihirap. Kapag ang mga Israelita ay gala sa disyerto, ibinigay ng Diyos araw-araw, Exodus 16:35, na nagtuturo sa kanila na magtiwala sa kanyang pagkakaloob. Gayon din, si Jesus mismo ay nagtitiis ng tukso at pagdurusa, gayon pa man siya ay nanatiling tapat. Kung kahit na si Kristo ay nahaharap sa mga pagsubok, gaano pa ang kanyang mga tagasunod? Sinasabi ng Hebreo 12:6, sapagkat disiplina ng Panginoon ang mga mahal niya. Ang mga paghihirap ay isang palatandaan na ang Diyos ay aktibong nagtatrabaho sa buhay ng isang tao. Sa halip na pigilan ang mga pagsubok, yakapin ang mga ito bilang bahagi ng banal na proseso ng paglaki at pagbabagong anyo, isaalang-alang
ang isang pattern na paghubog ng luwad. Inilapat niya ang presyon, reshape at kahit na masira ang mga piraso upang lumikha ng isang bagay na maganda. Katulad nito, hinuhubog ng Diyos ang kanyang mga tao sa pamamagitan ng mga pagsubok. Kung ang luwad ay lumaban, hindi ito magiging isang obra maestra. Sinabi ni Isaiah 64:8, "Kami ang luwad, ikaw ang potter, lahat kami ng gawain ng iyong kamay." Sa halip na makita ang mga paghihirap bilang banal na parusa, kilalanin ang mga ito bilang patunay na ang Diyos ay naghuhubog ng isang bagay na mas malaki. Ang bawat paghihirap ay isang pait na stroke sa mga kamay ng banal na eskultor na humuhubog sa mga mananampalataya sa mga sasakyang dagat ng karangalan. At sa gayon, ang mga pagsubok ay hindi kaaway. Ang mga ito ay humakbang ng mga bato patungo sa espiritual na kapanahunan at banal na layunin. Kapag lumitaw ang mga paghihirap, hindi sila sinadya upang sirain ngunit pinuhin. Ang mga paalala nila na ang Diyos ay malalim na namuhunan sa espiritual na pag-unlad ng kanyang bayan. Habang ang mga mananampalataya ay nag-navigate sa mga paghihirap sa buhay, dapat nilang tandaan, ang apoy ay maaaring maging masakit ngunit kinakailangan na lumiwanag. Ngayon, kung pinuhin ng mga pagsubok ang pananampalataya, ano ang tungkol sa kanilang mas malalim na layunin? Galugarin natin kung gaano kahirap ang paghahanda para sa isang bagay na mas malaki. Maraming beses, ipinapalagay ng mga tao na ang kahirapan ay tanda ng kawalan ng Diyos, ngunit ang Biblia ay patuloy na nagpapakita ng kabaligtaran, na ang tawag sa Diyos sa mga magagandang misyon ay madalas na nagtitiis ng mga panahon ng matinding pagsubok. Bago pinasiyahan ni Joseph ang Egypt, ipinagkanulo siya at inalipin. Bago pinangunahan ni Moises ang Israel, gumugol siya ng maraming taon sa ilang. Bago natanggap ni Job ang pagpapanumbalik, nawala ang lahat. Ang kanilang pagdurusa ay hindi random, ito ay paghahanda. Sinasabi sa amin ng James 1:2-4, "Isaalang-alang ito ng purong kagalakan kapag nahaharap ka sa mga pagsubok, dahil ang pagsubok ng iyong pananampalataya ay gumagawa ng tiyaga. Pinapayagan ng Diyos ang mga paghihirap na humuhubog, magbigay ng kasangkapan, at palakasin ang kanyang mga napili para sa isang bagay na mas malaki." Ang paglalakbay ni Joseph ay isang malakas na halimbawa. Nabenta sa pagkaalipin, maling, akusado at nabilanggo, maaaring ibigay niya sa kawalan ng pag-asa, ngunit nanatili siyang tapat. Sa huli, inilagay siya ng kanyang pagdurusa sa isang posisyon ng kapangyarihan kung saan ay save niya ang isang buong bansa. Genesis 50:20. Ang tila mga pag-aalsa ay talagang mga hakbang patungo sa kanyang banal na layunin. Gayon din, si Moises ay nanirahan sa pagpapatapon sa loob ng 40 taon bago pinamunuan ng Israel sa labas ng Egypt. Ang oras na iyon sa ilang ay hindi na sayang. Inihanda ito sa kanya para sa responsibilidad sa hinaharap. Ang tiyempo ng Diyos ay perpekto, at kung ano ang hitsura ng pagkaantala ay madalas na paghahanda ng banal. Kapag dumating ang mga pagsubok, madaling tumuon sa sakit at kalimutan ang layunin. Ngunit ang Diyos ay hindi kailanman nag-aaksaya ng pagdurusa. Ang bawat pakikibaka ay may aralin, at ang bawat pag-iingat ay maaaring maging isang pag-set-up para sa isang bagay na mas malaki. Nahaharap si David sa mga leon at bear bago niya harapin si Goliath. 1 Samuel 17:34-37. Ang mga naunang laban na iyon ay nagpalakas ng kanyang katapangan at pananampalataya. Si Jesus mismo ay gumugol ng 40 araw na pag-aayuno sa ilang bago simula ng kanyang ministeryo. Mateo 4:11. Kung ang anak ng Diyos ay kailangang magtiis ng mga pagsubok bago matupad ang kanyang misyon, gaano pa ang kanyang mga tagasunod? Ang pananampalataya ay hindi itinayo sa ginhawa ngunit sa kahirapan. Ang mga paghihirap na kinakaharap ng mga mananampalataya ngayon ay maaaring ang mismong bagay na naghahanda sa kanila para sa kanilang pagtawag sa hinaharap. Ang mga pagsubok ay nagtuturo ng pagbabata, pagpapakumbaba at pag-asa sa Diyos. Hinuhubog nila ang pagkatao at inihayag kung sino ang tunay na tao. Tinitiyak ng 1 Pedro 5:10, matapos kang magdusa ng kaunting panahon, ang Diyos ng lahat ng biyaya ay ibabalik mismo, kumpirmahin, palakasin at maitaguyod ka. Ano ang tila isang breakdown ay madalas na simula ng isang tagumpay. Kaya pagdating ng mga paghihirap, sa halip na magtanong,
Bakit ito nangyayari sa akin? Itanong, ano ang inihahanda sa akin ng Diyos? May isang layunin sa likod ng bawat pagsubok. Ang tanong ay, magtitiwala ka ba na ang Diyos ay nagtatrabaho sa likod ng mga eksena? Ngayon, kung ihahanda tayo ng mga pagsubok, paano tayo dapat tumugon? Galugarin natin kung bakit ang pagtitiwala sa Diyos, hindi kayamanan o material na bagay, ay susi sa pagtagumpayan ng mga pakikibaka sa pananalapi. Ang isa sa mga pinakadakilang maling akala ng mga tao tungkol sa Diyos ay nasisiyahan siya sa kanilang pagdurusa. Malayo iyon sa katotohanan. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang Diyos ay isang mapagmahal na Ama na nagnanais ng pinakamahusay para sa kanyang mga anak. Ngunit tulad ng sinumang magulang, alam niya na ang tunay na paglago ay madalas na dumarating sa pamamagitan ng pakikibaka. Pinapayuhan ng Kawikaan 3:1-6. Magtiwala sa Panginoon ng buong puso at huwag sumandal sa iyong sariling pag-unawa. Maraming beses ang mga tao ay umaasa sa mga trabaho, pagtitipid o personal na pagsisikap para sa seguridad. Nakakalimutan na ang lahat ay sa huli ay nagmula sa Diyos. Ang mga pakikibaka na kinakaharap nila ay hindi sinadya upang saktan sila, ngunit turuan silang magtiwala sa Kanya lamang. Ang mga Israelita sa ilang ay isang perpektong halimbawa. Matapos mapalaya mula sa Egypt, patuloy silang nag-aalala tungkol sa pagkain at tubig kahit na matapos na masaksihan ang mga himala. Ngunit ang Diyos ay nagbigay ng mana araw-araw, hindi sa isang linggong supply, sapat na para sa bawat araw. Exodus 16:4. Bakit? Dahil gusto niya silang umasa sa Kanya, hindi sa naka-imbak na mga probisyon. Ang parehong prinsipyo ay nalalapat ngayon. Ang Diyos ay hindi laban sa katatagan ng pananalapi, ngunit nais niyang alalahanin ang Kanyang bayan na Siya ang kanilang tunay na tagapagbigay. Ang Mateo ay Saron Romasim ay nagpapaalala sa amin. Tingnan ang mga ibon ng hangin. Hindi sila naghasik o umani, gayunpaman ang iyong makalangit na Ama ay pinapakain sila. Kung ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga ibon, magkano pa para sa Kanyang mga tao? Ang kayamanan mismo ay hindi masama. Ngunit ang pagtitiwala dito sa Diyos ay mapanganib. Maraming nahuhulog sa bitag ng paniniwala ng pera ay ginagarantiyahan ng seguridad. Gayunpaman, ang mga kayamanan ay maaaring mawala sa magdamag. Si Job ay isa sa mga pinakamayaman na lalaki sa kanyang oras, ngunit nawala ang lahat sa isang araw. Job 1:13-19. Gayunpaman ipinahayag niya, ibinigay ng Panginoon at inalis ng Panginoon, mapalad ang pangalan ng Panginoon. Job 1:21. Ang kanyang pananampalataya ay hindi nakasalalay sa kanyang kayamanan. Sa halip na mag-alala tungkol sa pagkawala ng pananalapi, ang mga mananampalataya ay dapat na tumuon sa pagpapalalim ng kanilang tiwala sa Diyos. Ang totoong seguridad ay wala sa mga material na pag-aari, ngunit sa hindi nagbabago na mga pangako ng Panginoon. Nagbabala mismo si Jesus tungkol sa mga panganib na labis na umasa sa mga material na bagay. Sa Mateo 19:24, sinabi niya, mas madali para sa isang kamelyo na dumaan sa mata ng isang karayom kaysa sa isang mayamang tao na pumasok sa kaharian ng Diyos. Pero bakit? Sapagkat ang kayamanan ay maaaring lumikha ng ilusyon ng pagiging sapat sa sarili na pinaniniwalaan ng mga tao na hindi nila kailangan ng Diyos. Ngunit ang kahirapan sa pananalapi ay madalas na nagbabalik sa mga tao na nagpapaalala sa kanila ng kanilang pag-asa sa Kanya. Ang tanong ay, magtitiwala ba sila sa Diyos kahit na ang mga bagay ay tila hindi sigurado? Tiniyak ni Isaiah 41:10, huwag matakot, sapagkat kasama kita, huwag mabalisa sapagkat ako ang iyong Diyos. Kaya, ang Diyos ay hindi nasisiyahan sa pagdurusa ng Kanyang bayan, ngunit ginagamit niya ang bawat hamon upang mapalapit sila sa Kanya. Kapag inililipat ng mga naniniwala ang kanilang tiwala mula sa mga material na bagay sa Diyos, natuklasan nila ang isang kapayapaan na walang halaga ng pera na mabibili. Ngunit kung ang kahirapan sa pananalapi ay isang pagsubok ng pananampalataya, paano ito humuhubog sa relasyon ng isang mananampalataya sa Diyos? Galugarin natin ang papel ng mga pakikibaka sa pananalapi. Bilang isang pagsubok ng pananampalataya, ang pera ay isang malakas na puwersa. Maaari itong mapalapit sa mga tao sa Diyos o itulak sila palayo. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga pakikibaka sa pananalapi ay madalas na isa sa mga
nagbubunyag na mga pagsubok ng pananampalataya. Kapag ang mga mapagkukunan ay mahirap makuha, ang mga tao ay napipilitang suriin kung ano ang tunay na umaasa. Nagtitiwala ba sila sa pagkakaloob ng Diyos? O nagpanik ba sila at naghahanap ng seguridad sa mga material na bagay? Nilinaw ito ni Jesus sa Mateo 6:24. Walang maaaring maglingkod ng dalawang masters. Hindi ka maaaring maglingkod kapwa Diyos at pera. Ang mga paghihirap ay ilantad kung ang pera ay naging isang idolo na kinokontrol ang mga saloobin at desisyon kaysa sa pananampalataya sa Diyos. Ang Biblia ay naglalaman ng hindi mabilang na mga babala tungkol sa kayamanan na nagiging isang espiritual na kaguluhan. Noong Lucas 12:16-21, sinabi ni Jesus sa talinghaga ng isang mayamang tao na nag-imbak ng mga kayamanan para sa kanyang sarili na naniniwala na siya ay ligtas. Ngunit sa gabing iyon, kinuha ang kanyang buhay na nagpapatunay na ang mga kayamanan sa lupa ay walang-walang hanggang halaga. Ang tunay na kayamanan ay hindi sinusukat ng mga account sa bangko, ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya at tiwala sa Diyos. Mayaman si Abraham, gayunpaman handa siyang iwanan ng lahat ng tinawag siya ng Diyos. Genesis 12:1-4. Ang kanyang pananampalataya ay wala sa kanyang mga pag-aari ngunit sa isa na nagbigay sa kanila. Iyon ang saloobin ng mga mananampalataya na dapat magpatibay kapag nahaharap sa mga paghihirap sa pananalapi. Ang ilan ay maaaring magtaka kung mahal ako ng Diyos, bakit pinapayagan niya akong makibaka sa pananalapi? Ang sagot ay namamalagi sa pagpipino. Kung paanong ang ginto ay nalinis ng apoy, ang pananampalataya ay nalinis sa pamamagitan ng mga pagsubok. Sinabi ni 1 Pedro 1:6-7, nalulungkot ka sa iba't ibang mga pagsubok upang ang nasubok na pagiging totoo ng iyong pananampalataya mas mahalaga kaysa sa ginto ay maaaring magresulta sa papuri at kaluwalhatian sa paghahayag ni Hesukristo. Ang mga paghihirap ay pinipilit ang mga mananampalataya na magtiwala sa Diyos ng lubusan, hindi lamang sa mga salita, kundi sa pagkilos. Kapag masikip ang pera, ikapupa ba sila? Kapag ang mga panukalang batas ay tumpok, inilalagay pa ba nila ang Diyos? Ito ang mga sandali na tumutukoy sa totoong pananampalataya. Ang kwento ni Job ay isa sa pinakamalakas na halimbawa ng pananampalataya na nasubok sa pamamagitan ng pagkawala. Siya ay hinubaran ng lahat, ang kanyang kayamanan, pamilya at kalusugan. Gayunpaman tumanggi siyang sumpain ang Diyos. Sa halip, ipinahayag niya, kahit na pinatay niya ako, gayunpaman ay magtitiwala ako sa Kanya. Job 13:15. Iyon ang uri ng walang tigil na pananampalataya na ang mga pagsubok ay inilaan upang makabuo. Ang mga pakikibaka sa pananalapi ay hindi inilaan upang masira ang mga mananampalataya, ngunit upang turuan sila ng pagbabata at ganap na tiwala sa tiyempo ng Diyos. Tiniyak ng Filipos 4:19, at ang aking Diyos ay magbibigay ng lahat ng iyong mga pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian ni Kristo Jesus. Kung ipinangako ng Diyos ang pagkakaloob, kung gayon ang pananampalataya ay dapat manatiling hindi matitinag kahit na sa mga mahihirap na oras. Ang pananampalataya na hindi nasubok ay hindi maaaring lumago. Kapag ang mga naniniwala ay yumakap sa mga pakikibaka sa pananalapi bilang isang pagkakataon upang palalimin ang kanilang pag-asa sa Diyos, inililipat nila ang kanilang focus mula sa yaman sa lupa hanggang sa walang hanggang kayamanan. Sa halip na magtanong, bakit ako naghihirap? Dapat nilang tanungin, ano ang itinuturo sa akin ng Diyos? Ngunit ang mga pakikibaka sa pananalapi ay hindi lamang tungkol sa personal na paglaki. Mayroon ding isang espiritual na labanan sa paglalaro. Galugarin natin ngayon ang katotohanan ng espiritual na pakikidigma at kung paano nakakaapekto sa mga pakikibaka sa pananalapi. Maraming mananampalataya ang nagpapalagay na ang mga pakikibaka sa pananalapi ay puro pisikal na mga hamon na ginagamit ng mga pagbagsak ng ekonomiya, pagkawala ng trabaho o hindi magandang pagpapasya. Ngunit ang Biblia ay nagpapakita ng isang mas malalim na katotohanan. Ang mga pakikibaka sa pananalapi ay maaari ding maging resulta ng digmaang espiritual. Ang kaaway ay naglalayong magpahina ng pananampalataya, itanim ang takot at makagambala sa mga tao ng Diyos mula sa kanilang tunay na layunin.
Ang Efeso 12 ay nagpapaalala sa atin sapagkat hindi tayo nakikipagbuno laban sa laman at dugo, ngunit laban sa mga pinuno, laban sa mga autoridad, laban sa mga kapangyarihan ng madilim na mundo at laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan sa mga makalangit na lupain. Ang mga labanan sa buhay kabilang ang kahirapan sa pananalapi ay hindi palaging kung ano ang tila. Matagal nang gumagamit ng pera si Satanas bilang isang tool upang manipulahin ang mga tao. Sa Mateo 8:10, tinukso niya si Jesus sa pamamagitan ng pag-alok sa kanya ng lahat ng mga kaharian ng mundo kapalit ng pagsamba. Ngunit lumaban si Jesus na nagpapatunay na ang material na kayamanan ay walang kahulugan kumpara sa pagsunod sa Diyos. Nakalulungkot, marami ngayon ang nahuhulog para sa mga traps ng kaaway. Ang ilan ay ikompromiso ang kanilang pananampalataya para sa pakinabang sa pananalapi, habang ang iba ay nagiging mapait sa Diyos kapag natuyo ang pananalapi. Ngunit ang pinakadakilang takot ni Satanas ay isang mananampalataya na nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Si Job ay na-target hindi dahil sa kasalanan ngunit dahil sa kanyang katapatan. Kinuha ng kaaway ang kanyang kayamanan, kalusugan at pamilya, ngunit tumanggi si Job na sumpain ang Diyos. Job 6:22. Alam ng diablo na ang presyur sa pananalapi ay maaaring humantong sa mga tao na gumawa ng mga desperadong pagpipilian. Marami ang tumalikod sa kanilang pananampalataya, naghahanap ng mga hindi ethical na mga shortcut or nag-alipin sa utang, mga Kawikaan 22:7. Nagbabalaan. Ang borrower ay alipin sa nagpapahiram. Nais ng kaaway na ang mga mananampalataya na nakulong sa mga siklo ng pakikibaka sa pananalapi natatakot bukas sa halip na magtiwala sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang mga panalangin at espiritual na pag-unawa ay mga mahahalagang sandata sa pagtagumpayan ng kahirapan sa pananalapi. Ang mga problema sa pera ay hindi lamang tungkol sa pera, tungkol sa pananampalataya, tiwala at pagsunod sa mga prinsipyo ng Diyos. Itinuro ni Jesus na ang pag-ibig ng pera ay ang ugat ng lahat ng kasamaan. 1 Timoteo 6:10. Pansinin na hindi niya sinabi ang pera mismo ay masama, ngunit ang pagkahumaling dito. Gumagamit ang kaaway ng mga pakikibaka sa pananalapi upang tanungin ang mga mananampalataya na tanungin ang kabutihan ng Diyos, tinutokso silang mag-alala kaysa sa pagtitiwala. Ngunit ang Mateo 8:33 ay nagbibigay ng isang malakas na solusyon. Hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idadagdag sa iyo. Ang mga pakikibaka sa pananalapi ay dapat humantong sa mga mananampalataya na mas malapit sa Diyos, hindi pa mula sa Kanya. Iyon ang dahilan kung bakit ang panalangin, pag-aayuno at espiritual na pakikidigma ay mahalaga sa pagtagumpayan ng mga pag-atake sa pananalapi. Kung ang mga pakikibaka sa pananalapi ay isang anyo ng digmaang espiritual, paano tumugon ang mga mananampalataya? Sa pananampalataya, hindi takot. Ang mga Efeso 5:3 ay nagtuturo. Ilagay ang buong sandata ng Diyos upang kapag dumating ang araw ng kasamaan, maaari kang tumayo. Ang pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos, pagtanggi sa takot at manatiling tapat sa pagbibigay at pagsunod ay susi sa tagumpay. Ngunit paano makukuha ng mga mananampalataya ang mga praktikal na hakbang upang palakasin ang kanilang pananampalataya sa kahirapan sa pananalapi? Kalugarin natin kung ano ang dapat gawin bilang tugon sa mga pagsubok na ito. Alam na ang mga pakikibaka sa pananalapi ay hindi lamang mga hamon sa pisikal, kundi pati na rin ang mga espiritual na pagsubok. Ang tanong ay nananatiling, paano dapat tumugon ang mga mananampalataya? Nag-aalok ang Biblia ng malinaw na patnubay. Una at pinakamahalaga, ang pananampalataya ay dapat manatiling matatag. Sinasabi ng Hebreo 11:6, kung walang pananampalataya, imposibleng mapalugod ang Diyos. Nangangahulugan ito na kahit sa mga oras ng kakulangan, dapat pigilan ng mga mananampalataya ang takot at tiwala sa pagkakaloob ng Diyos. Kapag ang biyuda ni Zarephath ay nahaharap sa gutom, sinunod niya ang pagtuturo ng Diyos sa pamamagitan ni Elias, gamit ang kanyang huling bit ng harina at langis upang gumawa ng tinapay para sa propeta. Dahil sa kanyang pananampalataya, ang kanyang mga mapagkukunan ay hindi na naubusan. 1 Hari 17:8-16.
Ang pananampalataya ay nagpapaaktibo sa pagkakaloob ng banal. Pangalawa, huwag hayaan ang pera na maging isang idolo. Nagbabala si Jesus sa Mateo 6:24. Hindi ka maaaring maglingkod kapwa Diyos at pera. Ang mga pakikibaka sa pananalapi ay maaaring tuksuhin ang mga tao na unahin ang kaligtasan ng buhay sa pagsunod, na lumalalapat sa hindi tapat na negosyo, pagpigil sa mga ikapu, o paggawa ng mga pagpapasya batay sa takot kaysa sa pananampalataya. Ngunit ang mga kawikaan Truwana 9:10 ay nangangako. Igalang ang Panginoon sa iyong kayamanan, kasama ang mga first fruits ng lahat ng iyong mga pananim. Pagkatapos ang iyong mga kamalig ay mapupuno sa pag-apaw. Ang pagbibigay ay isang pagsubok ng pananampalataya. Ang mga nagtitiwala sa Diyos sa kanilang pananalapi ay makakaranas ng kanyang pagkakaloob sa mga paraan na sumalungat sa luhika. Pangatlo, hanapin ang karunungan at gabay ng Diyos. Maraming mga pakikibaka sa pananalapi ang pinalala ng hindi magandang pamamahala. Ang Biblia ay napuno ng mga prinsipyo sa matalinong pamamahala sa pananalapi. Pag-iwas sa utang, Kawikaan 22:7. Masigasig na nagtatrabaho, Kawikaan 10:4. At pagpaplano para sa hinaharap, Lucas 4:28. Ang paghanap ng karunungan sa pamamagitan ng panalangin at banal na kasulatan ay nagpapahintulot sa mga mananampalataya na gumawa ng mga pagpapasya na nakahanay sa plano ng Diyos sa halip na umasa sa pag-unawa ng tao. Tinitiyak ng James 1:5. Kung ang sino man sa inyo ay walang karunungan, hilingin niya sa Diyos na nagbibigay ng mapagbigay sa lahat ng walang pagsisisi. Pang-apat, tulungan ang iba sa kabila ng iyong sariling mga pakikibaka. Ang isa sa pinakamalakas na gawa ng pananampalataya ay ang pagbibigay kahit nasa kakulangan. Ang balo sa Marcos $41.40 ay nagbigay ng 2 maliit na barya lahat ng mayroon siya, ngunit sinabi ni Jesus na ang kanyang alay ay mas malaki kaysa sa lahat dahil nagbigay siya mula sa kanyang puso. Ang pagtulong sa iba na nangangailangan, kahit na nakikipaglaban, ay nakahanay sa mga mananampalataya sa ekonomiya ng Diyos, kung saan ang kabutihang loob ay humahantong sa higit na pagkakaloob. Kinukumpirma ng Lucas 6:38, bigyan at ibibigay ito sa iyo. Ang isang mahusay na panukala, pinindot, inalog ng magkasama, at tumatakbo ay ibubuhos sa iyong kandungan. Sa wakas, lumapit sa Diyos. Ang bawat pagsubok, kabilang ang kahirapan, sa pananalapi ay isang pagkakataon upang mapalalim ang pakikipag-ugnay sa Kanya. Sinabi ni Jesus sa Juan 16:33, sa mundong ito magkakaroon ka ng problema. Ngunit magpuso na pagtagumpayan ko ang mundo. Panalangin, pag-aayuno, at pagsamba ilipat ang focus mula sa problema sa tagapagbigay ng serbisyo. Sumulat si Pablo mula sa bilangguan na nahaharap sa paghihirap, paipinahayag, nalaman ko ang lihim na kontento sa anumang sitwasyon. Magagawa ko ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Filipos 4:12-13. Ang tunay na kalayaan sa pananalapi ay hindi tungkol sa kayamanan. Ito ay tungkol sa hindi matitinag na pananampalataya sa Diyos bilang pangwakas na mapagkukunan. Ang mga paghihirap ay hindi mga palatandaan ng pag-abandona, ngunit ang mga banal na pagkakataon para sa paglaki, tiwala at pagbabagong anyo. Ang tanong ay, hahayaan mo bang palakasin ang mga pagsubok sa iyong pananampalataya o magnakaw ng iyong kapayapaan? Ngayon na na-explore namin ang mga kadahilanan sa Biblia sa likod ng mga pakikibaka sa pananalapi, magtapos tayo sa pamamagitan ng pag-unawa kung paano naaangkop ang mga hamong ito sa higit na plano ng Diyos. Ang totoong tanong ay, paano ka tutugon? Papayagan mo ba ang mga pagsubok na mapahina ang iyong pananampalataya? O tatayo ka ba at magtitiwala sa pagkakaloob ng Diyos? Tandaan, ang mga napili ng Diyos ay madalas na dumadaan sa kahirapan na hindi masira, ngunit pinino. Ang apoy ng mga pagsubok ay nagpapalakas ng pananampalataya, nagtuturo ng pag-asa sa Diyos, at inihahanda ang mga mananampalataya para sa higit na layunin. Ngayon, nais kong marinig mula sa iyo. Naranasan mo na ba ang isang pakikibaka sa pananalapi na sumubok sa iyong pananampalataya? Anong mga aralin ang itinuro sa iyo ng Diyos sa pamamagitan nito? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento
Ang iyong patotoo ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa isang tao na dumaan sa isang katulad na labanan. Kung ang video na ito ay nagsalita sa iyong puso, huwag kalimutan na mag-subscribe at buhayin ang mga abiso upang hindi mo makaligtaan ang alinman sa aming paparating na mga turo. Ang iyong suporta ay tumutulong sa pagkalat ng mensahe ng Diyos at magdala ng pag-asa sa iba. At bago ka pumunta, panoorin ang susunod na video na magbubunyag ng isa pang makapangyarihang katotohanan sa Biblia. Maaring eksakto kung ano ang kailangan mong marinig ngayon. Pagpalain ka ng Diyos at makikita kita sa susunod na mensahe. Ako si Marco.